Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. And welcome back to our live question and answer. Ako po si Doc Fee ng Ahabay Atensios. Hello, good evening everyone. I'm Dr. Suzette from My Low Carb MD. Yes, and tonight is another night, Doc Suzette, para sa ganun ay makapag-entertain tayo ulit ng iba nating mga questions, especially coming from our audience. Kung meron po sa inyo mga katanungan, pwede nyo pong isulat ang inyong mga tanong sa comment section para kapag ito ay nabasa namin, pwede ho kami makapagbigay ng insights and Yes. makapagbigay ng additional na information if there are things na gusto ninyo makadagdag pa sa inyong kaalaman, especially about metabolic health and low carb diet or therapeutic carbohydrate restriction. So, it's been how many weeks since nagsimula ang 2025? So, kung titignan natin, most of us, siguro naman nakalagpas na tayo dun sa pagsusulat ng New Year's resolution or dun sa Halfway na tayo ng February. halfway na, patapos na. So, Yes, patapos oo. na, papunta na tayo sa end ng first quarter ng taon na to. So, ano na po ba ang ating mga nagawa para sa sarili natin? Ano na ba yung mga na-invest natin para sa health natin? Ano na rin ba yung mga magagandang bagay na na ipundar natin for our life? So, napakahalaga niyan, Doc Suzette. How Yes, of has course. 2025 been for you, Doc Suzette? Kumusta? Kasi pag nagkikita kami ni Doc sa set, dito kami sa set nagkikita, hindi na kami nakakapagkwentuhan. Usually, pa-start na kami ng doctor's desk. So, magkikita kami, mga siguro 10 minutes, Doc, no, or 5 minutes before Yeah, the oo. time. So, hindi na, itong segment na to, dito na lang din kami nakakapag-usap. So, basically, hindi kami yung like nakakapagchikahan pa ng chika-chika. Aside from this, siguro sa GC, pero hindi din kasi usually yung mga gano'n, mostly lagi pa rin about low carb yung mga pinag-uusapan namin, eh. Pero kumusta ang Yes. 2025 mo, Doc, ngayong, Uh, February? February 2025, so far so good. Gumawa uli ako ng panibagong cycle uli ako ng aking getting to know your body stage again. So, nagkapit ako uli ng CGM just to calibrate and make sure na I am on track. And alam ko naman na that I got off track. And currently, so syempre, ah kapag ka, 'di ba, napag-usapan nga natin na uh, it so happened, looks like na I have a lot of genes concerning insulin resistance. And nakikita natin yon doon sa results natin, sa pag-monitor ko ng aking blood sugar with what I eat. So, pag-take down ko ng mga kinakain ko and sa pagtingin ko doon sa results ko ng CGM. So, I guess ito yung kailangang maintindihan din ng mga nakikinig sa atin na sometimes, it's not sometimes, but most of the time, hindi enough yung you just lower your body's carbohydrate intake, but kailangan mong malaman talaga in the context of matutunan mo kung ano yung mga bagay na pwede mong kainin na hindi nag-react yung katawan mo at yung mga pagkain na you can freely eat. So, paano mo siya magagawa? Alam ko most of the time sinasabi natin you don't need to measure, yung mga bagay-bagay, you don't need to compute. But if babalik tayo doon kasi sa calibration eh. So kapag ka nagka-calibrate tayo, syempre, kaya nga the word calibrate is kailangan nating mag-measure. So during this time, ito nga yung, 'di ba? Ilang years ko na bang ginagawa ang low carb? I've been doing it for like around 5 years na yata. So we had this time na talaga na kailangan nating tignan kasi marami ka nang na-eliminate na food, 'di ba? Tapos pero meron pa rin problem. Kapag ka nag-lab test ka, meron pa rin problem. Kapag ka nag-check ka ng blood sugar mo ng CGM, nakikita mo pa rin there is spikes na dapat iniisip natin theoretically dapat walang spikes. But unfortunately, kapag binabasa natin yung mga lab results natin, meron pa rin tayong nakikitang hindi tama
or hindi sumasang-ayon dun sa what we know theoretically. And yun yung sinusubukan nating i-polish, 'di ba? Sa'yo, pagdating sa'yo, 'di ba? You're polishing your sleep. Nagka-calibrate ka rin in a way na ang target mo is the sleep, 'di ba? So sa akin, ngayon medyo nag-on track na siya uli. Nakikita ko na uli na gumaganda yung numbers ko when in terms of monitoring my CGM. Tapos by next week siguro I'll be doing my blood magpapalab test ako by next week. Tapos tingnan natin kung ano yung makikita natin and then magpa-polish pa tayo uli kung ano pang pwede nating i-polish. Actually, yung sinasabi mo, Doc, na off-track, Mm. baka akala ng iba literal na off-track. When we say off-track kasi, hindi low-carb si Doc Suzette, no? Oo. Ang ibig sabihin ni Doc Suzette sa off-track, yun yung ibig naming sabihin na there are many levels of low carbohydrate diet that sometimes we go beyond what our body can actually afford or can have the parang capacity to actually process. Meaning to say, low carb si Doc Suzette but not low carb enough para dun sa insulin resistance level niya. So sometimes we become comfortable with the practice and sometimes there are mga pagkakataon din na hindi na tayo nagbibilang kasi nga unang-una sa lahat, aware tayo na low carb pa rin yung ginagawa natin. Yung recalibration is actually understanding that maybe you need to always go back and become aware of your own body. Kasi nagbabago, meaning to say, we also get older, mahirap man tanggapin, pero tatanda tayo. Our practice will have to change every single year kasi nagbabago ang panahon, we are exposed to different toxins, different stress. Every life stages will give us another parang struggles and challenges. So meaning to say, nagbabago hormonally as a person, female pa. Nagbabago din. So, ibig sabihin, yung insulin resistance level kasi ni Doc Suzette, even if, for example, na-fix mo siya, yung degenerative process may add to another more insulin resistant na kalagayan ng katawan. So yung low carb na practice, kapag hindi ka nagiging aware, naka-low carb ka pa rin but not low carb enough to put you into a level na gusto mo when it comes to your blood sugar stability. So yung sinasabi ni Doc Suzette na off track is not off track na naka-high carb, guys. But off track. No, definitely. Yeah. But off track meaning yung kinakain niya is not already enough as per capacity of the body. Kaya nga iba-iba tayo ng requirement when it comes to our carb intake. Magkakaiba tayo ng kakayanan, magkakaiba tayo ng kayang i-tolerate when it comes to our carb intake. So, ganun din talaga and different aspect, total na open din ni Doc Suzette. Iba-iba tayo ng inaayos. Like, let's say for example, no, what is healing like for everyone ba? 'Di ba? Iba-iba eh. Let's say when I started low carb, ito lang yung kaya kong i-commit, ito lang din yung kaya ko munang ayusin. And I really decided before na only one aspect ng life muna and then you go to another aspect when you kinda like fix na the other aspects. So ngayon, as you can see, you cannot find me anywhere aside from doctor's desk and some few lang na post siguro dun sa DocFee. Pero wala masyado sa SOCMED. I'm fixing other parts, aspects ng buhay ko aside from the food. Kasi alam nyo naman na ang pagkain, even if you do carnivore, ketovore, will not be able to really fix everything. Merong ibang aspects sa life natin na kailangan nating ayusin. So, sa ngayon, sleep is one for me, but at the same time, perspective. Yun yung sinasabi mo, Doc Suzette, nung nakaraan na it's the mindset. Kailangan din nating baguhin yung perspective natin sa life. Let's say, for example, if, you're doing everything pero you still feel like you're a victim of this life, parang ang tingin mo sa sarili mo, ang perspective mo sa life mo,
ginagawa mong lahat pero lagi ka ring biktima. That's why it's hard for you to take part in other aspect ng journey mo. Mahirap. So, kailangan natin na ayusin din yung ibang perspective ng buhay natin. So, ayan, meron tayong mga ano dito, katanungan. So, sa mga nanonood sa atin ngayon, sa mga viewers, if you have questions, tonight is not discussion night ng ano ha, nagkwekwentuhan lang kami ni Doc Suset kung kumusta na yung 2025 namin. Kasi ako Yeah. talaga social media detox ako. Honestly speaking, no, I really love teaching people. I really love sharing what I know. But there are times when, alam niyo yung ambivalent feeling tsaka irony nung gusto mo magturo pero ayaw mo ng social media. Pero parang ano ba yung way para mas makapagturo ka other than social media? You wanted to share a lot but you also want to somehow be private. Parang ang hirap niya kasi. And Mm. there are also sometimes na I love teaching but meron kasing parang border na nako-cross ko wherein I love teaching but sometimes I also love recognition. Wherein I cannot set the point kung saan am I doing this for the love of teaching or am I doing this na for the recognition, and I really have to reflect on that every single time. And so I love the way that we do it in doctor's desk because there are times when I don't feel like it. Like for example, today, I actually don't feel like it. Um, Alam mo yun, kasi parang, okay, nakukuha ko na nakukuha ko na yung part na I can stay away from soft med. So, what's the point? Parang gano'n, pwede naman pala. Pero sabi ko, no, this is a promise sabi ko nga kay Mike, hindi pwedeng hindi kasi hindi naman this is a tithe that we promise to God to do the doctor's desk. Hindi na namin siya ginagawa for the sake of people, but as a promise na we at least give an hour of our energy to educate or give our insights because God is also providing us yung mental ability namin to still learn new things. So, we must also share some of those things that we learn every single day. So, even if I don't feel like it, we do it. Ganun talaga. But, Mhm. yun nga, I came to a point where I don't know if my inspiration is really the teaching itself before sa page ko or is it the growing na population that followed my page or liked my page. And yun yung reason kaya parang I wanna stay away as much as possible. Kasi gusto ko mabasag yung mentality ko na yon. Gusto ko na if I do something, that's because I really love it, with or without being recognized, or with or without having to compare myself to someone else or anybody else, parang ganon. So, kung hahanapin nyo kami ni Doc Suset, dito nyo lang kami makikita sa doctor's desk. If there are regular commitment na magagawa namin, alam nyo kung saan nyo kami mahahanap. Dito nyo kami mahahanap sa doctor's desk. Kasi Hmm. ito ay commitment talaga namin. Na parang ang hirap i-break kasi hindi namin to inoffer for people na parang no, we will keep on doing this kasi nga it's a blessing that we are still learning and may capacity pa kami to learn. Hindi pa binabawi ni God 'yon. In fairness. Tsaka ano din, Faith, kasi if there is one thing I've learned din sa personal development, if you want something to change, uh, may it be in the habit or may it be dun sa diet na ginagawa natin, ang kailangan mo lang naman gawin is just to show up. So, kung Mhm. i-relate natin sa habit na gusto natin mag-change, so mag-set ka lang ng date and then show up on that day. So, kung sa Yes. pagkain naman, i-commit mo lang na kapag kakain ka, show up lang din by in a sense na pag sinabi mong mag-show up ka, pag sinabi mong hindi ka kakain ng rice so, or ng bread, so just make it a habit na every time nakakain ka, make it a point na mag-show up ka by not eating rice or by not eating bread. So doon ka magsisimula. And mapapansin mo, kapag ginagawa mo na yon regularly, papansin mo na ayun, hindi ka na kumakain ng rice tsaka ng bread, tapos continuously magagawa mo na siya dire-diretso.
At So, saka parang ano, gano'n lang Doc, din siya. yeah, parang it seemed like sa ibang tao kasi who are watching us, parang madali. Kumbaga parang they Mhm. see us like, parang when they Akala say, nila madali. you inspire me, something like that. Akala nila madali din sa atin. We've been doing this for 5 years. Gaya nga ni Doc Suzette, I've been doing this for 5 years. May mga, ano din, may mga times din that you fail. But I don't see kasi those failure as, alam niyo yon, something that will break every effort that I did. And to some people kasi it does eh. Ibig sabihin, Mhm. parang, meron akong ibang mga pasyente wherein dumadating yung frustration. Alam nyo ba na yung sinasabi ninyo lagi na it makes you become secluded, kaya kayo parang socially mahirap, uh, parang it makes you feel alone because you're overthinking. Kumbaga para kasi anong nangyayari, parang kino-consume na kayo nung diet na 'to. And I'm just so happy that I did not feel that way. Hindi ko Mhm. naramdaman 'yon ever since. Lalo na nung after ko ng chemo, hindi ko na 'yon naramdaman because, every effort that I make, alam yan ng bawat isa kahit ni Mike. Alam nila yan na whenever I can, I will. But if ever na nasira ko siya just for one moment or one significant event or circumstances like when I go abroad or whatsoever, hindi ko din yon pinanghihinayangan but it does not frustrate me at all. At the same time, I know my tools. When I get back, I am accountable. I know what will happen to me, but I know that if I'll get back, I'll have to experience things again. And then after that, I am also parang in acceptance ng mararanasan ko to ulit and I have to bear with some of the consequences because Mhm. ginusto mo rin yon. But yun nga yung sinasabi ko, we are sometimes overthinking. Nako-consume tayo masyado. So kaya tayo ang hirap-hirap. Ngayon, hindi kami perfect mag-practice ni Doc Suzette. We're telling you, hindi kami like hindi kami saints. Alam mo yun, hindi kami low saint, no? But we are trying our best. So, minsan din parang 'pag nakikita niyo kami sa mga pasyente namin, kung sino man yung mga nandito na naging pasyente namin, na 'pag nagsasabi din kayo sa'min, minsan sa tingin niyo hindi kami nag-e-empathize kasi feeling niyo hindi namin alam yung hirap ninyo. Yun nga yung point. Hindi kami nag-e-empathize, but somehow we know that it's also hard talaga. Alam namin na mahirap, pero we are also trying our best to be consistent and to also always go back on track. Kaya hindi nyo rin pwedeng sabihin sa amin na as if hindi kayo makakabalik kung talagang gugustuhin nyo because Yes. in our own experience, alam din namin yung hirap ng bumabalik pag nawawala. Pero kung kinakaya kasi namin, kaya nyo rin. Yun lang kasi yun. So, minsan iisipin nila siguro hindi kasi nararanasan nila Doc Suzette na mahirap kasi consistent sila sa practice or whatever. Alam namin na mahirap, pero yun yung point. Lagi kong sinasabi kay Doc Suzette na, akala nila kasi hindi din tayo nahihirapan minsan. Mahirap, pero yun nga yung point eh. Hindi kami nagsasabi ng hindi namin kaya. Ako personally, hindi mo ako makikitang hindi kaya eh. Alam ni Mike yan, kapag kunwari may nagawa akong mali, pag bumalik ako, silently, na hindi ako magsasabi sa kanya na, sobrang sakit ng ulo ko kasi malalaman lang niya, sumasakit ang ulo ko. Pero hindi ako yung parang, bakit ako nagkakaganito? Bakit sumasakit? Bakit? Para bang hindi mo alam kung bakit. 'Di ba? Tsaka parang hindi ko na kaya, parang hindi kakayanin. Hindi gano'n. Anyways, let's go to some of the questions in our comment section. Meron dito nagtanong si Ma'am Jonaline. Ask lang daw niya, ano po kaya yung dahilan bakit sumasama yung pakiramdam every time nakakakain ng pork? Fish and beef, hindi naman. We also don't know. Maybe Yeah. you are sensitive to some of the components of pork, but you are not with the
fish, depending din on the type of the fish and the beef. Do not overthink about why. The point is, your body's already telling you that you cannot tolerate it now. Meron akong nakitang interview ni kay Doc Ken Berry, where questions like this would pop. May laging bakit. You know, may mga bagay minsan na we overcomplicate, such as this one. It doesn't matter if you know or not. Alam mo o hindi yung dahilan kung ba't sumasamang pakiramdam mo sa pork. The point here is, you are aware na sumasamang pakiramdam mo every time kumakain ka ng pork. So, ang sagot lang yan, wag mo nang ipilit na kumain ka ng pork kung every time Exactly. kumakain ka ng pork ay sumasama ang pakiramdam mo. If you get what I mean. Because sometimes we overcomplicate life as if there is always answer to everything. This is beyond what I know. But I know for sure that our body is more intelligent than us. Ibig sabihin, even scientists have not explored everything. But our body is actually more intelligent than us. It is telling us something. Then what you should do is do not eat pork for until you can already tolerate it. Meaning to say, kung sakali bang malalaman mo bakit sumasama ang pakiramdam mo sa pagkain ng pork, hindi mo na siya kakainin. Or kung hindi mo ba malalaman kung bakit sumasama ang pakiramdam mo sa pork, kakainin mo pa rin siya because walang sagot. So, kakainin ko pa rin siya kasi hindi ko alam. The point is, isa sa mga reason kung bakit napakaganda ng elimination diet ay dahil doon natin napipinpoint kung saan tayo nagkakaroon ng reactions. And until then, we continue eating foods na wala tayong reaction until we can incorporate again the ones na nagkakaroon tayo ng reaction and see if our body is healed enough to accommodate them. So, yun lang ang masasagot ko dito. I also do not know. Maybe there's something about the pork that you're eating. Different types of pork may also give you different reactions depende on how the pork was raised and what is used during the time na pinapalaki yung baboy na yun. So, I do not know. But what I know right now is that you are having reaction with the pork. So, hindi mo pa siya pwedeng kainin. So, stick with your fish and beef. And then, maybe you can let your body heal and then reintroduce the pork again. If it still has the same reaction, bad reaction, then hindi mo pa rin talaga siya pwedeng kainin. Ganun lang yon. Ganun lang kasimple yung sagot. Okay? And next, ano daw to? Ask lang po mga doc, ano po kayang dahilan bakit bumababa yung sugar, sodium, potassium, pati cholesterol at iba pa? Tapos yung collapse Very ng... big. Parang magkaiba Oo. Tapos yung collapse na yung tao. Mahirap sagutin eh. Kasi parang... Hirap sagutin pa. Iba-iba kasi yung topic. Kasi tsaka, maraming dahilan bakit... very general kasi itong question na to eh. Hindi rin natin alam kung anong medical Yes. history ng pasyente. So, definitely hindi natin kayang... Sir, paki-be specific. Parang ER case to. Hindi, tsaka parang textbook type kasi yung gagawin natin. Parang textbook type na yung gagawin namin explanation kung gusto mong isa-isahin. Kasi iba ang topic ng sugar, Sir Ramil. Iba ang topic ng sodium, ibang topic ng potassium. Parang tag-iisang chapter na yan sa libro. So ano ba muna yung gusto mo lang malaman? Because I know that some of you are very... Alam mo yun yung parang, okay, dito na sila, Doc. Gusto ko tanungin lahat ng gusto ko. Something like that. I know. But be specific with what you want to know. And saan mo siya nakita? Like, bumababa ang sugar sa alin? Or kung gusto mo, sugar lang ba yung pag-usapan natin? Pero definitely not all of this because this is like a textbook topic na. When I say textbook topic, parang isang textbook na yung i-discuss namin sa'yo kung i-discuss namin to lahat. Kasi even sa pag-collapse ng tao, napakaraming reason na magko-collapse siya. Pag may bayarin, magko-collapse din yan. Depende sa laki ng bayarin, magko-collapse din yan, Sir Ramil. Okay. Si Ma'am Melanie
7 months na po practicing ng low carb. May PCOS po Mhm. dati and diabetic din. Pero naging normal naman ng sugar ko ngayon. Pero required po ba talaga na abutin yung 50 to 100 grams sa buntis? Kasi I'm 3 months pregnant kasi ngayon ako. Good question. Congratulations, you're pregnant. Congratulations. Yes. So, parang ang nangyari, 4 months muna siyang nag-low carb and then na-pregnant siya. So, 3 months and then buntis na siya. So, tapos na rin siya ng first trimester. So, nandito na siya dun sa level na second try, masarap ng kumain. So, in the context of pagiging buntis, hindi pa rin naman kasi talaga requirement na balikan natin ha, ang sabi ng libro ng mga dietitian, zero carbohydrates pa din ang kailangan for life, compatible to life, provided you are eating enough protein and fat. So, hindi din naman exemption ang mga buntis doon, but kailangan mo pa rin namang ma-reach yung protein and fat na kailangan ng isang buntis, which is mas mataas ang protein requirement ng buntis kaysa noong hindi ka pa buntis. Plus, hindi namin alam if you are practicing intermittent fasting. But definitely kapag ka buntis, hindi ka dapat nagpa-practice ng intermittent fasting. Mas mabilis ang metabolism mo ngayon because you are eating mas madami kang processes sa loob ng katawan mo ngayon. So, para sukatin yung 50 to 100 grams sa buntis, ano ba yung practice mo prior pregnancy? Kasi kung anong practice mo prior pregnancy, you can stick sa ganun lang din naman. Just make sure na you don't do intermittent fasting and just make sure na mas itaas mo yung protein intake mo. Kasi mas kailangan mo yon sa ngayon, protein and fat intake mo. Pero Yes. kailangan bang abutin? I don't think so. Pinatayan ako ng ilaw ni Doc. Oh my God. Yung totoo. Maliwanag pa rin naman daw. Oo, lumabas kasi siya. Hindi niya ata ako napansin. Anyways, kung titignan natin yung sa needed ng pregnant, no, ang nakikita natin dito, there are needed micronutrients para sa development ng baby. But that does not require carbohydrate. But it really does require a lot of micronutrients. So, the more na kailangan mo ng nutrient-dense food. Also, ang tumataas kapag pregnant ka is the calories. It's not the carb. So, meaning to say, there is an additional caloric intake per trimester in order to provide for both of you, ikaw at yung anak mo. But hindi kasi sinabi na dahil kailangan mo ng mataas na calorie, kailangan mong itaas ang carbohydrate. Hindi lang yon ang pinagkukunan natin ng caloric requirement natin. At hindi lang yon carbohydrate ang nagbibigay sa atin ng calories. Meaning to say, you can still get that if you increase your protein and fat intake. And you can also still get all the nutrients needed for the baby, the development of the important organs, the brain, the spinal cord ng baby, through nutrient-dense food. So, saan ba maraming folic acid, iron, at iba't iba pa na kailangan, kundi sa meat pa rin. So, basically, hindi naman kailangan na mapunan yung 50 to 100 grams na carbohydrate. Kasi hindi naman tayo doon naghahanap ng requirement ng calories at hindi lang din doon tayo nakakakuha ng requirement for the micronutrients. Okay, so yan po. May mga buntis po kami na na-handle before na doesn't have to really go 50 to 100 grams. But I have a pregnant woman before na tawag dito, nag-require kami ng 50 grams dahil nag-hypogly siya. Nag-hypogly siya. So, nag-add kami. Nag-add kami ng some of some tawag dito carbs. Pero hindi carbs na hindi yung mga high glycemic na carbs, yung mga usual na carbs pa rin na pwede idagdag. Inabot lang namin yung 50 grams. Kasi tawag dito, sanay na siya sa ketovore. Pero nung by third trimester,
nag-aano siya, diniagnose siya ng gestational, nakakatuwa kasi diniagnose siya ng gestational diabetes, Doc. Mhm. Gusto pa siyang bigyan ng insulin. To think na Pero yung nag-hypo normal siya. diet niya as low carb, nag-hypo siya. Ibig sabihin, hindi pa hypo na hypo, pero nagsi-75 lang siya, nagsi-65 minsan. So sabi namin, yeah, you can still add more. Pwede yan. And she had normal na delivery. So isa siya sa first na first na pregnant na patient namin. Tapos may mga sumunod na. Ayun. So, other questions natin. Ano to, nag-hypo. Yeah, Pertaining dun nag-hypo. sa kanina. Oo. Ano pong pwede ko kainin na diagnose ako ng baka myelodysplastic or myeloproliferative, MPN, thrombocytosis, MPN and MDS. Mostly these are blood disorders. MPN, MDS, and thrombocytosis, same. Kasi hindi naman po contraindicated ang low carbohydrate diet sa proliferative neoplasia. These are types of cancer. Kung tama po yung yung pagkakabasa ko dito sa acronym. Baka mamaya sinasabi ko cancer, hindi marami pala. kasing acronym na ganyan eh. Yeah, ma'am, yung MPN nyo ba ay myeloproliferative neoplasia at myelodysplastic. Ano ba yung S? Nakalimutan ko na. Hindi ako hematologist, pero usually yun yung mga yan, and then thrombocytosis. Usually kasi sa MPN, nagkakaroon talaga yan ng thrombocytosis, umaangat ang platelet nila up to 700, 800, tapos anemic. So, meron akong isang patient who was diagnosed with MPN, with thrombocytosis, who went into a carnivore and ketovore diet na napababa niya yung kanyang platelet into na lang ngayon, 300 plus. She was already advised that the only way is bone marrow transplant. And at the same time, ang tawag dito, there is also another therapy which is very mahal and the patient cannot afford it. And of course, there is no guarantee. Sometimes kasi tawag dito, meron tayong tinatawag, Doc, na palliative chemotherapy. So usually ganun yung ginagawa. So itry mo pa rin siya kasi ang mahirap lang dito, of course, yung capacity mo, if this is bone, of course, bone marrow problem, capacity mo to create your red blood cell is also, mababa. The more na hindi ka pwedeng kumain ng may anti-nutrient. Like for example, if you eat high oxalate, kasi mababa na nga yung capacity. Yeah, mas mababa na yung capacity ng bone marrow mo to create red blood cell. Tapos, kakain ka pa ng oxalate na magiging kakompetensya mo sa iron. So, mahihirapan ka lalo. Mas magiging anemic ka. Kaya, minsan, sa mga ganitong case, mas ina-advise ko sila na the more na umiwas kayo sa mga anti-nutrients or lalong-lalo na sa mga oxalate-rich food. Kasi hindi nyo pwedeng ikompromiso yung iron na makukuha ninyo or makukonsume nyo sa food. Lalo na kung may problem na kayo with the capacity of your body to create your red blood cell. Dito so, walang nagiging contraindication. Dito nagiging very important yung understanding nila sa bioavailability. Kasi when we say bioavailability, yung hindi lang yung basta pag-absorb ng katawan natin ng nutrients, but kung paano rin gagamitin ng katawan natin yung nutrients. So we know that, alam naman natin na ang mga plants is meron silang nutrients, antioxidants, but at the same time,
meron din silang content na anti-nutrients. So, during these types of patients na meron talagang urgent need, and mabilis ang pangangailangan na ma-absorb at ma-absorb yung nutrients at magamit ng maayos yung nutrients nang walang impurities. Kasi yung kondisyon ni ma'am is medyo complicated case. So, with this regard, syempre, kailangan ang mas kakainin mo, kumbaga, puro, high grade, kumbaga. So, kung gagamit ka ng materyales para sa katawan mo, sa pag-repair, we want it high grade. Walang masasayang, walang itatapon yung katawan. At yung paggamit talaga is puro nutrients yung makukuha ng katawan natin. So, syempre, low carb is not contraindicated, even ketogenic diet is not contraindicated, but yung manner of bioavailability ng mga nutrients ang kailangan natin na walang impurities, which is coming from the anti-nutrients. So, ito yun. Yes. Si Sir Ramil, nag-collapse po kasi yung tao. Sabi ng doktor, bumaba daw yung potassium, sodium, cholesterol, sugar, kaya nawalan ng malay yung pasyente. Bakit nangyari yung gano'n? Depende sa case niya. Kung ano yung case. Ang kailangan natin is, ano ba yung comorbidities niya, tsaka yung mga sakit niya. You need to ask the patient kung anong You need to ginawa ask the niya. patient. Anong family history, anong medical history niya. Doon natin malalaman. Kasi kung bibigyan niyo po kami Saka ng hindi ko rin hindi ko din po namin malalaman kung ano nangyari sa kanya. Kasi i-interviewin ko din siya kung ako. Like, ipakita niyo po sa akin yung pasyente para mapag-aralan ko din siya. Bakit bumaba yung sugar niya, yung sodium niya, potassium niya, ba't sabay-sabay na bumaba yan lahat? Grabing severe case yan na bumaba. ER case. Yes, ER case. Ayan. If high ang creatinine, ano po ang suggestion nyo, Doc? Depende sa cause ng high creatinine at gaano kataas yung creatinine. So, suggestion namin magpa-doktor, magpa-check up kasi para malaman. Pwedeng dehydrated lang, pero kung sobrang taas na yan, like 500 na yan, hindi na dehydration lang yan. May iba ng cause. Ngayon, hahanapin mo pa yung cause. Bakit na-damage yung kidney? Bakit mataas yung CREA? O, meron na ba rin protina sa ihi? May iba pa bang mga problema bukod doon? So, ang suggestion namin, magpakonsulta para ma-evaluate. May tinatawag kasi tayong further evaluation. Kasi creatinine is just a screening. You have to differentiate the screening and the diagnostic or mababa ang diagnostic value ng creatinine unless napakataas na nito. Ngayon, kung napakataas na nito, kailangan pa rin ng further evaluation kasi hahanapin mo kung saan. Is it autoimmune? Is it metabolic disease? Is it dami? Structural or kung ano-ano. Pero screening lang siya. Okay? So, yan po yung natin. Minsan, simpleng dehydration, pwede rin magpataas ng CREA. Simpleng infection, pwede rin magpataas ng CREA. So, depende sa taas. Kasi baka magkakaiba tayo ng meaning ng taas. Baka iniisip ko na taas, medyo slightly elevated lang, 73, 89. Ang pinag-uusapan pala natin dito, ang nasa isip pala ni Sir Arvin, CREA niya, mga 400 na, 500 na, ibang usapan na yon. Ayan. Yes. Doc, marami bang skin tags na parang dots na mukhang may water sa loob, na maliit means papunta na sa diabetic? Not necessary, maraming cause ang skin tag, but insulin resistance could also be. And most common din na cause ng skin tag. So, pwedeng papunta na o baka diabetic na nga. But there are also still other things na kailangan nyo pa rin i-evaluate. Huwag nyo nang hintayin. Huwag nyo nang hintayin. Isang signal kasi ng insulin resistance talaga is the skin skin tags. tag. Yes. Oo, pero itong dots na may water sa loob na maliliit, hindi ko to alam kung anong klaseng skin Kasi ang skin tag, hindi dapat siya may water sa loob. Oo. Yes, oo, hindi siya may water. Tapos lalo na kung itong mga skin tags na to, sasabayan pa ng maitim na batok,
maitim na kilikili. Mhm. Ayan. So, definitely, Ouch! insulin, Ouch! Maitim na kilikili. insulin resistant siya. Doktora, And alam naman doktora, natin, di ba pwedeng maitim lang ang kilikili? I mix skin tags. So, ayan. Oo. So, it's a sign of insulin resistance, pero hindi necessarily papunta sa diabetic. Pwedeng may mga mauna. Pwedeng baka mauna Yes. si hypertension. Baka, kung babae yan, baka PCOS muna yung mauna. Yung mga ganyang bagay ba. Pero kasama yung diabetic sa listahan Masakit na na din pwedeng daw ang puntahan. pagiliran. Sabi ni Ma'am Nisa, may kasunod pala siya na natatakot na daw siya. Diyos ko, Ma'am Nisa, huwag ka matakot, Kapag magpa-doktor ka ganito, muna. magpa-check up po kayo. So, para Pa-check up malaman ka ninyo. muna. Kasi sayang naman yung fear ninyo kung nag-a-anxiety lang kayo. Tapos, di ba, kailangan malaman nyo yung Yes. ano ba talaga yung reason for that. Yung about sa alkaline, matagal na namin tong nasagot Ma'am Bel Rico. Kasi sabi ko nga, ang alkaline at acidity ng katawan, may sarili pong regulasyon ng loob ng katawan natin sa pag-regulate ng normal alkalinity and acidity ng pH ng katawan. So, usually our body has a system for that. So, even if you eat, for example, drink alkaline water or even eat alkaline veggies, pagpunta niyan sa katawan, the acid-base balance of our body will still be processed by our own body. So, clinically significant? No. Wala din siyang clinical significance. Yung brother ko po is 73 years old, had a heart attack recently. He had angioplasty, 2 stents nilagay sa kanya. I am encouraging him to do low carb, pero pinapaiwas po siya sa fats. Okay lang po ba yung diet niya is low carb, veggies, eggs, fish, chicken, and lean meat? Makakatulong po ba for his health to get better and maiwasan na maulit yung nangyari sa kanya? By the way, he is taking lots of meds now for high blood pressure, high cholesterol, etc. Things po. We cannot say kung literal na hindi na yun mauulit sa kanya because it really depends on the severity of the problem. You know, we can only deal with improving the metabolic health of a person. Pero it's like a tug of war. I always tell this to my patient. This is a tug of war. Meaning to say, naghihilaan tayo. We are trying to use the power of nutrition in order to help improve inflammation, lower down inflammation, and improve metabolic health. But at the same time, on the other end, is a sequela and a pathology that is growing, anong mas mabilis? Because right now, we're not talking about medicines. We're talking about nutrition. Alam niyo po ba na ang low carb diet at ang carnivore diet are not really medicines. Pero ang pinaka-clinical use nito ay, una, you are stabilizing blood sugar so that wala ka ng additional injury. But at the same time, if you're eating anti-inflammatory diet, you are lowering down the inflammation inside the body. So what does it tell you guys? Kayo na mga nanonood ngayon. Ang sinasabi at pinapabatid nito sa atin is that our body has its own ability to heal. What you are providing through nutrition is just, una, avoidance of the trigger, lowering down the triggers, and creating an environment that is favorable for healing. The next question is, how severe is the case already? And how bilis talaga, how fast is it progressing? Because if you're using a diet on a late stage of a disease, we are now asking for a miracle. Meaning to say, advance yung disease and we are now counting on the remaining ability of the body to repair itself. And so we are doing low carb and fasting and avoiding all and most anti-inflammatory foods para lang mag-create tayo ng environment na hindi ka na nag-a-add. Kunwari nagje-general clean ka, hindi ka na magpapasok ng putik, di ba? Hindi ka na magkakalat. Kasi may kakayanan yung katawan mo mag-general clean. Pero ang problema, tuloy-tuloy mo namang kinakalatan. So, hindi siya makaalis.
Like, dapat nasa ano na siya, sa sala, tapos sa kusina na dapat, tapos sa kwarto. Kaso, pagkatapos niya sa sala, pinasukan mo na naman ulit ng madumi, hindi na siya nakakaalis sa sala, hindi niya na nare-repair yung ibang part ng bahay. So, maiiwasan pa ba niya maulit yung nangyari sa kanya? I do not know. But basically, if you still add injury or gasoline to the fire, and you keep on doing the same thing, then the progress of the disease will continue. And yes, mas magkakaroon siya ng chance na ma-heart attack. Kasi yung reason kung ba't siya na-heart attack, nandun pa rin. At yung reason kung bakit nag-proceed yung ganyan kalala niya na kalagayan ay nandun pa rin. So, ang gusto mo ngayon, mag-heal siya on its own by encouraging the body through manipulating the environment. And let his faith say kung kakayanin o hindi. Okay? So, gusto ko namin ni Doc Sosette na ipaliwanag sa inyo yung pinaka-use ng low carb. Sometimes it's not the addition, sabi nga ni Georgia Ide, it's not the addition, but it's eliminating. Let's say, for example, talking about antioxidant, I love how she discussed the antioxidant. Lahat tayo nahuhumaling sa antioxidant, but it's not the addition of the antioxidant. It's actually reducing the oxidative process in the body, so you will not need the antioxidant. So it's the same here. You will not progress kahit paano sa disease, or maiiwasan mo yung pag-progress if at least bawasan mo yung trigger. Yun ang dapat natin, pinuputol natin from the roots. Hindi yung dun lang tayo sa taas. So, sa akin, mahirap naman yung low carb ka na, low fat ka pa. Kasi yun yung tanong ni sir. Ibig sabihin, ilo-low carb, si Ma'am Rosel, ilo-low carb ko yung kapatid ko, yung brother ko, kasi gusto ko siya mag-low carb, pero low fat din siya. Ang problema na dyan, maglo-low calorie diet siya. Kasi wala siyang fat. When you take off the fat, take off the carb pala, or avoid carbs, anong pamalit mo na energy? There are only two fuels ng body natin. It's either carb or fat. Hindi ka pwedeng mag-low carb na takot ka sa fat kasi wala ka ng pagkukunan ng energy. Wala kang pagkukunan ng fuel. And so, ang mangyayari dyan, mag-low calorie yan. Mas mahihirapan siya. Okay? Mas manghihina yung patient. Mas manghihina yung pasyente, mas manghihina yung katawan to heal itself. And actually, karamihan ng mga studies ng mga randomized control trial using the ketogenic diet and comparable with or high carb comparing the low carb, ang laging kasama is it's either high carb plus low fat versus low carb plus high fat. Yes. So doon po kasi binase yung mga benefits of having or doing the ketogenic diet. So it was na kung gagawin po ninyo is a low fat and then low carb, unang-una hindi po yun yung subset ng mga patients na ginagamit. So definitely the benefits is hindi natin talaga masasabi, wala tayong basis. Plus yung sinabi nga ni Fee na it would fall on a low caloric diet, mas manghihina yung pasyente ninyo, mas lalo po siyang magagalit sa inyo kasi parang hindi niyo po siya pinapakain. So, ang mangyayari, magfe-fail po kayo sa pagpapakain ng low fat, low carb sa patient po ninyo. Kasi ang mangyayari, magugutom po siya. And kapag nangyari yon, iinit yung ulo niya sa inyo. Mas magagalit po siya kasi ginugutom niyo siya eh. Wala na nga po siya, hindi niyo na nga po siya binibigyan ng carb. So, more on gulay na lang kayo, and definitely hindi po niya ma-reach yung kanyang satiety. Kasi remember, we can reach our satiety ng mas maayos kung meron pong incorporation ng fat sa pagkain natin. So ang hirap pong kumain ng kung manok yan, ang bibigay niyo lang is chicken breast. Wala pong lasa. Tapos kung meat naman ang ibibigay niyo, more on tenderloin, lomo, kung baboy. Tapos kung puro karne naman, kung baka yan, siya pong matigas. So, para po sa 73 years old na mahirap nang ngumuya, medyo challenging po sa inyo. But hindi po siya madali on your part na magpakain sa kanya, and hindi rin po magiging madali para dun sa pasyente na tanggapin
na gano'n na napaka Mhm. na gano'n lang yung kinakain niya na parang mas parang kung ako yung pasyente parang mafe-feel ko na mas may sakit ako. Parang, oh my 'Di gosh, ba? parang gano'n. Mm. So gulay ka lang, salad-salad tapos chicken lang na lean, 'di ba? Yes. Yes. Meron ditong tanong, sabi niya, si Ma'am Evelyn. Doc, question, recently kasi I eat nuts tapos bigla ako nag-allergy. Talaga bang hindi pwede Mm. mag-incorporate ng nuts sa CD or keto bar? Alam mo Parang na yung katawan sagot mo ko. niya yung nagsabi, 'di ba? Wag mo nang ipilit, Ate Evelyn. Papaluin na talaga kita. Nag-allergy siya eh. So, Ate Evelyn, katawan mo na po yung nagsabi na hindi pwede, hindi Oo. po kami. Oo. Wag mo na ipilit. Papaluin. Bago ka Oo. papaluin ng katawan mo, Baka pag ako na pinilit-pilit papalo mo pa sa'yo. yan, yung allergy mo lumala, baka mag-end up ka pa sa ER. Di natin alam kung anong level ng allergy ang pwede mong makuha sa kakapilit mo ng nuts. And Yeah. actually, kahit na ano pang level or ano pang diet mo, kung may allergy ka talaga sa nuts, hindi ka talaga pwede ng nuts. Mhm. Ito si Ma'am Mirna, Doc, ano bang cause ng maraming varicose veins sa feet and legs? Usually, degenerative part yan. Kasi usually, as we get older, yung integrity din ng ugat natin ay nagde-degenerate. So, ibig sabihin, nagkaka-degenerative change. So, ibig sabihin, if for example, it requires you na gravitational, lagi ka ring yung jobs lagi nakatayo or something, isa po siya sa pwedeng mag-cause. But if for example, bata ka pa, tapos nagkakaroon ka na ng mga varicose veins, usually, problem pa rin siya with the intima or yung sa mismong lining ng blood vessel natin. Varicose vein kasi has something to do with the veins. Hindi siya sa artery. And usually, yung mga varicose veins natin are supposed to be the one that carries the blood ulit pabalik, paakyat. So kapag nalulus yung integrity kasi tapos hindi siya na nakakapag tawag dito doc, nakakapagbuga ng maayos. So nasa baba lang lahat. So nagbabulge kasi wala ng integrity. So relax, parang chillax na yung mga veins natin hanggang sa lumalaki sila ng lumalaki. Yun yung nangyayari sa feet and legs. Ngayon, ang daming nauuso na gamot. May mga alpha-lipoic acid, may mga pampa keme-keme. Pero alam niyo po ba na ang varicose veins, pati na rin yung peripheral arterial disease, are all due to the destruction of your glycocalyx. That's the reason why most of the medications na ibinibigay, the alpha-lipoic acid at iba pa, are supposed to nourish back again the remaining glycocalyx. So ano pa rin ang usual cause din ng varicose veins? Inflammation. Anything na nakakasira sa glycocalyx if a person has hypertension, diabetes, or any infection. So, basically, yun po yung pinaka-pathology ng varicose veins and peripheral arterial disease. Destruction of Insulin resistance pa glycocalyx. rin. Insulin resistance pa rin. Yung degenerative part is just making you more prone. Kasi nga, pag humihina na yung veins mo as you get older, talagang prone ka magkaroon na ng varicose veins. Pero still, you will not have premature na varicose vein causes kung wala kang insulin resistance. Yun pa rin yung mas magkukos ng maagang pagkakaroon ng mga varicose veins. I remember when I was in college, ang dami kong mga varicose veins. Nagulat na lang ako na hindi siya Wala, nag-progress. di ba? Tapos hindi siya nag-progress kasi parang iniisip ko, Diyos ko, 15 years old pa lang ako, may varicose veins na ako. Ano pa pag, parang nasa ano ko na siya, ano pa pag tumanda ako. Tapos nagulat ako na parang hindi na siya nag-progress. Hindi na siya yung dumami, hindi na siya yung lumaki, something like that. Ayan. Nakakakinis. Nakakakinis. So, ito yung last na sasagutin natin. Nakakakinis na nakakaputi pa ng kilikili, di ba? Ewan ko sa'yo. Actually, totoo yan. Kasi dating itim ng kilikili ko. Akala ko, sabi ko, bakit yung mama ko ang puti ng kilikili? Ako kaya, bakit ang itim? Kahit anong gawin Nakakaputi ko, pa ng parang bato. bakit ang
bakit ang itim? Yung pala, diabetic na ako, sis. 6.5 na Mm. HbA1c ko and all. Tapos nagulat ako. Ngayon, parang, pumuputi na siya. So, alam na this. Yan. Not to, tawag dito, not to brag, but at the same time, not to, baka sabihin nyo, ang bubuli nito sa mga iitim ang kilikili, but where with the physicians, it might tell you something. Mas maganda na ma-check ninyo. Baka mamaya yun lang yung kailangan yung i-address. Like me, kasi when I was younger, tapos pre-diabetic na ako hanggang sa naging diabetic, I always parang wonder, bakit ang itim ng kilikili ko? So, hindi ako nag-aano noon, hindi talaga ako nag-sleeveless, hindi ako something-something. Tapos yun pala yun, diabetic na pala ako. Kaya pala ganun siya. So, yeah. Ito, ang huli nating sasagutin ngayong gabi kasi baka kailangan nyo rin to. Need ba mag-fasting if magre-reset ka dahil 2 weeks kang nakabaki, can't avoid eating? Baka sabi niya can't keep on eating meat lang and salt. Na-feel niya inflammation, ano yung gagawin? Kailangan ba mag-fasting? This is the most common notion, no? Parang fasting yung kapitan natin. Kumbaga sa mga natin, Yes. parang siya yung... The truth is, you don't need it. I'm not saying that you don't need to fast, but both of low carb or doing the way of eating ng tama and the fasting has the same na benefit. Meaning to say, hindi ka maglilin sa fasting lang, but just going back to the eating right. Ibig sabihin, hindi mo kailangan na ifa-fasting ko ng matagal because you will just create more silang relasyon when it comes to the food kapag ganyan ang ninyo, way of thinking ninyo na nakakain ako, magfa-fasting ako ng matagal. As if naman, may magagawa yun. Wala. Ang gagawin nyo lang, kusa po kasi maghihilang katawan. What you need to do is just to go back on track. Pag kunwari na lose track ka, ano bang gagawin mo? Pag nakabalik ka sa track, bibilisan mo? Hindi naman, di ba? Pag nasa track ko na ulit, ganun pa rin. Kasi the more that you will crash, meaning to say, if you are on a racetrack, na off track ka, pag nasa track ka na ba, bibilisan mo na lang? Hindi naman ganun eh. Because there's a tendency for you to get injured or even meet an accident if you do that recklessly. What you need to do is to follow the same pace that you do. Ibig sabihin, kakabalik mo, baka hindi ka na naman nagkiketosis, gusto mo pa mag-fasting agad, na out of ketosis ka na nga and all. You go back on track, set your pace again. And then, when you set your pace again, that's the time it will be easier for you to fast, it will be easier for you to heal. Set mo yung pace mo ulit. Bumalik ka muna sa mas low carb, sanayin mo na naman yung katawan mo sa ketosis. Yung fasting will come after. It's always like that. Hindi yung fasting agad. Tapos, mandami mo nang nararamdaman. Hindi mo na alam kung ano nararamdaman mo. Inflammation o transition, nagsama-sama na sila. Correct. Hindi ganon. Correct ko. Ito sinasabi ko sa mga patients ko eh. Usually in the context of nag-high carb sila ulit. Tapos babalik sila, mag-fasting muna sila. So, tinatanong nila kung kailangan daw ba? Same, almost the same question. Pero, ang sinasabi ko sa kanila is, yung accidents, they happen during the incidents of the high carb. So, hindi yun mangyayari yung na iba na gusto nila kasing bumalik sila on track. So, kaya sila, ginagamit nila yung tool ng fasting as a tool para maging on track sila ulit. But, yun nga, I agree with you, masisira yung relationship nila sa food for one. Kasi ipipilit na naman nila yung fasting nila. So, mamimilipit na naman sila sa sakit ng tiyan kasi nasanay na sila na kumakain ulit. Tapos, on a higher food intake kasi nag-bulk sila ng high carb eh. Tapos, ifa-fasting nila, tatanggalin na naman nila kaagad yung intake nila. So, biglang mawawala yung food intake nila. Nasanay na naman yung katawan nila on a higher food intake, di ba? So, akala nila, it's just like a switch na you can just turn on, turn off, na gano'n lang kabilis. Hindi nila alam na when they did the high carb and it took them some days para mag-high carb ulit, nasanay yung katawan nila on a high carb, meron na naman silang, nag-adapt na naman ulit yung katawan nila.
And remember, ang ating katawan ay merong fat cells and ang fat cells ay meron silang memory cells. So natatandaan Mhm. nila kung ano yung itsura nila or yung conditions nila noong panahon na kumakain ng high carb. Kaya yung mga nagrereklamo na Mhm. bakit dok noong una kong ginawa yun parang ang bilis-bilis tapos nitong pangalawa Mhm. parang ang hirap-hirap na, 'di ba? So ganoon yung nangyayari na tanggalin natin yung ganoong mindset na para lagi tayong yung favorite term ni Fee, undoing. Yun yung ginagamit nating Mm. term na ano yun yung ginagamit nating pang-undo kapag ka Tsaka may hindi natin 'di pinaparusahan ba? yung sarili natin. Hindi siya Exactly. So, parusa. Kaya mm, pangit, kaya tayo hirap minsan magstay sa low carb kasi yung tingin natin sa kanya, pati sa fasting is laging parang penitensya. Hindi kasi ganun yun eh. I learned the hard way that when you do something wrong, the only thing to do it is just to make it right, but not to punish yourself. And making it right, let's say for example, yun yung sinasabi namin kay Ma'am Grace, if you have eaten like way more carb than your usual, it will push you out into ketosis eh. So sometimes you will get back with the same transition effect. So kahit hindi ka mag-fasting, yung pagbabalik mo pa lang ng low carb will already give you the transition effect. And hindi ka pa ulit sanay sa ketones noon kasi magta-transition ka ulit sa ketosis. So if you do the fasting immediately, it's as if, alam mo yon, parang sobrang laki ba ng kasalanan mo sa mundo o sa buhay mo para parusahan mo yung sarili mo with that. What we usually advise to our patient, just get back on track. Eat more protein and fat, lower down your carbs, train your body to be on ketosis again, make a smooth transition, and then that is the time if you already went through the transition, na lagpasan mo na rin siya, you can fast. If you need more healing, you can fast. So, it's the same. Kung paano mo siya ginagawa, babalik ka lang. Set your pacing, and then kailangan mo mag-set ng pacing. Then saka ka palang uh, ano ba yun, pag nagda-drive ka, yung biglang, pwede mo nang bilisan, pero dapat isa-set mo muna yung pacing mo. Kasi hindi po, yung makina mo kasi iingay yan eh. Maririnig mo siya, magagalit yan ng ganun pag nagda-drive ka, di ba? Kapag ka kunwari, biglang gusto mo na lang ratsadahin agad. May mga ganun, Dok. Alam mo yung mga paliko sa kalye, biglang chismosa talaga eh. No? Yung paliko sa kalye na gusto kasi nilang madaliin, yung pagliko nila biglang mabilis. Eh, hindi pwede na gano'n. Hindi ka pwedeng gusto mong revolusyon ka umarangkada na or agad. what. Umarangkada agad. Hindi. Kailangan mo mag-set ng pace or else ka-cry out ang makina mo, sis. Rinig na rinig siya. Like, maaawa ka dun sa makina. Hindi ganun yon. So, hindi mo pwedeng turuan yung katawan mo na mag-heal ka agad. Ganyan, ganyan. Kasi unang-una, ginusto mo naman eh. So, bigyan mo rin siya ng time mag-heal. Ganyan. Okay, Ma'am Grace, kaya mo yan. So, yun lang po. Thank you so much para po sa ating mga nanood tonight. Salamat po sa inyong lahat. And see you again next week on Tuesday for another Doctor's Desk na Yes. live, and another na natin, tawag dito, Another another topic? episode, another topic. Yes. So, yun lang. Thank you so much again. This is Doc Fee, and have a great evening, have a great day kung saan man kayong bahagi ng mundo. Bye-bye. Good night. Bye! Good night!